Ang pag-usap, ang ano na, meron pa tayo mga ilang minuto. Gusto ko lang kunin yung inyong idea regards dun sa Taglagas. So, kasi, ano tayo, ito tinuro ko kanina, share ko kanina. Paano nyo ilalapa sa panahon ng Taglagas, panahon dito ng Taglagas, yung tatlong bahagi ng pista na kung saan ay ang trumpeta, pakalawang gabi na din. Amen? Gabi na naglabi. Natulog ka ba nila? Payat ka ba nila nila? Payat ka ba kagabi? Ano yung pangalawa sa fall? Fall feast. Ano po? Atonement. Okay. Pangatlo, sister. Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Hula ka. Alam mo yun eh, lagi mo naririnig yan eh. Trumpet, atonement, ano yung huli? The 30. Tabernacle. Tabernacle. Okay. So, yun yung tatlong pista na Taglagas. Konti lang niya sa Taglagas, diba? Pwede kami pumili dun sa tatlo. Pista ng Taglagas. Ano ba doon sa tatlong yan, pwede niyong ibahagi. Pwede kayo mamili kung gusto nyo lahat. Pwede. Pero maganda, kung mamimili kayo, pwede kayo mamili, alin dito sa tatlong pista ang gusto nyo ibahagi. Pista ba ng, halimbawa, pista ng mga trompeta, pista ng atonement. Sino nakakaalam sa inyo na ibig sabihin ng Yom Kippur? Yom Kippur? War 1972. Brother Celso, Yom Kippur. Hindi. Sister Jo, anong ibig sabihin ng Yom Kippur? Tama yan, Brother George, sa history ng Israel, yung Yom Kippur, diba, kailan nangyari? 1967, 1980, 84, 85. Sister Nima, ano ang Yom Kippur? Sumilip ka na, no? Ano? Sa Google, Google. Ano? Ano ang ibig sabihin ng Yom Kippur, Sister Nima? Jewish holiday. Ha? Tumigil ka lang sa Google eh. Okay, tama. Ang ibig sabihin ng Yom Kippur, atonement. Anong salita yung Yom Kippur, Pastor? Yom Kippur. Yom Kippur. Y-O-M. Y-O-N-K. Tapos double K-I-P. Kippur. Yung Baling peace pala na national holiday. atonement lang. Hindi yan Passover, atonement. Okay. So, Di o patong yun yung okay, saan nyo ilalagay ang Yom Kippur sa fall feast? Kung ito ay timeline, Andun din eh. pwede pa makisuyo. Lapit na lang natin yun. Sa fall. Napakagunta si Bol. Ang pulin eh. Kasi, Ang kasi Bull Spring. Saan nyo ilalagay ang Yom Kippur? yeah. O, lagay natin, tribulation period. Pwede ba makisuyo? Bago mag-ano, milenyo. Judge na sa may sa gitna siya na Yung Kippur, wow. after na matangkit yun. Si trumpet. Yung atonement. Kulta na tayo bigla. Pag-ulit na sa kanita. Ano ba yung phone? Yung
Nagugulan ako dyan. Saan ko ba ilalagay yung keyboard dyan? Kasi yung tabernacle, millennium na yan. Double T ba yun? Yung trumpet, Double P. Double T. Double T. Double T. O-R. UR. Yan. U. Yung, yan. Okay. Tuwang Paul. Anong? May. Andito. So, Saan ang naiba? Bali dito. Yung Kippur War, 1973. 1973, yan ang sakto. Anong typology dyan? Ano yung Kippur na nangyari? Merong nangyaring miraculous war dyan. Kasi ang miraculous war, maraming pangyari ba Bali tayo? dito, ay yung Kippur, hindi lang sabi na ang Egypt talo sila. Ang sabi ng Egypt sila panalo. Pero sinabi rin ng Israel panalo din. Panalo ang Israel dyan. Okay, so 1973. Nanggaling kasi ang mga miraculous war from 1967. Di ba, Brother George? 6 days miraculous war. 6 days, 1967. 1967, 6 days miraculous war. Pagkatapos, 1973 na ulit. Yan yung Kippur. Ito yung nangyaring era sa Israel. Simula 1948. Hindi niya trumpet na. 1948, War of the Sinai Campaign. Kaya ka, Brother George? Ito marinig. Yun na yung trumpet. Yung unang, 1948. Ito yung unang gira. 1948, unang gira nila, ang laban nila sa Sinai. Hanggang 1956. 1967, 6-day war. 6 na araw lang. 3 ang kalaban nila dito. 1973, yung Kippur War. 1982, First Lebanon War ito. Na gira nila. Yung 1991, Intifada. Ano ba Intifada? Ito yung mga terorista. In Gulf War. 2005, wala na. Peace Process, Second Intifada. Sa Palestine to, West Bank. So yan ang istorya ng Yom Kippur na nangyari. Kinagara sila nun. Okay. Ang sabi sa Biblia, on the Leviticus, all feast tayo ha. Okay, example kayo dyan. On that 7th month, anong buwan niya? Maliban kay Brother George. Anong buwan, Yung Kippur? Sister Lisa? Yung Kippur? April. Yung Kippur. Ha? Ay, minsan amin pa rin. September. Okay. Tama. Tama. Naglagas. Ngayon, anong pangalan sa Hebrew? Tama yung sabi mo. On that 7th month, September to October. Ngayon, sa kalendar ng Hudyo, Tishri. ha? Tishri. Tishri. Yan ang Tishri. Yan ang 7th month nila. Okay? Sa Jewish calendar, ito ay tinatawag na on that 7th month, Rosh Hashanah. Okay, huwag na sabihin, Brother George, ha? Anong ibig sabihin ng Rosh Hashanah? Kakapin ako. Mga Hebrew na yan. Hindi natin alam yung Hebrew Alam na, Pastor, Palilito, alam Pastor, na media ka? yun eh. Alam niya, naririnig niyan eh. Pinabangkit yan, tagal na eh. Ang lugar yan ano? Russia ba yan? Rosh Hashanah. Rosh Lugar ba yan? Rosh Hashanah. End of the year. End of the year. New Year. Tama! New Year! Sino bumulong sa'yo? Uy, bumulong sa'yo! Nagmamadali na yan sa ano? Wala mo ba siya? Sino ba bumulong sa'yo? Nagmamadali na sa December yan. Wala. Excited na yan. Talagang yan. Susunod ako, di ko na rin. Excited na siya. Wala mo bumulong sa'yo? Excited na yan sa December. Wala. Ay, Kasama ng Pasko yan. Nalaanan niya. Rosh Hashanah. Magkatabi lang pala sa Hanukkah.
On that 7th month, ibig sabihin ito, Sister Jo, ay New Year. Ay, tama. Kasi New Year pala nila ngayon. New Year nila ngayon darating na 7 month. Sabi ng Saranias. Month of ano Yes. yan? September, October. September to October. Pinatid ko sa akin, ito On ang that 7th month, Tishrei. So yan yung autumn fall. Autumn fall yan. Yung New Year nila ngayon. So, ang calendar kasi ng Hebrew, dalawa yan. May tinatawag na civil calendar at saka religious calendar. Natin nila yan. So, ito ay all feast. Okay, alam niyo ba na itong New Year sa mga Hudyo, ito rin ang beginning. Pag sinabing New Year, ito ang beginning ng creation. Pag sinabi natin creation, ito yung mundo natin. Tapos, ito rin ang creation ni Adan at Eva. So, ganyan. New Year yan. So, beginning ng, yung New Year, Rosh Hashanah, yun ang New Year ng mga Hudyo ngayon. Ang pagkawin, tama ba ito? Sakto? Rosh Hashanah. 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 Ibig sabihin, New Year. Yan ang New Year ng Jewish. Okay. So, ano yun? Commemoration nila ng creation sa Hudyo to ha. At yun din ang commemoration ng creation ni Adam. Adam and Eve. So, ibig sabihin, pag sinabing fall, pag sinabi natin yung creation, pag sinabi natin yung Adam and Eve, may fall. Tama? Ibig sabihin, ang mundo, kahit ginawa ng Diyos, magpo-fall. Si Adan at Eva, magpo-fall. The double meaning. Kaya ginawa sila, ang creation ginawa, simula talaga sa panahon ito. Paliwanag ng Diyos, at hindi tayo sumasalungat doon. Yung creation din kay Adam, dito rin yan sa panahon ng Paul. Kung ang creation ay ginawa, papunta rin sa pagkasira eh. Tama ba? Sabi ni Paul, Romans 8, na ang mga nilalang ay humihibik. Hindi dahil sa kagustuhan nila, Kundi doon sa tumawag sa kanila. oo, tama, di ba? Ibig sabihin, yung creation, papunta sa pagkasira. Kaya sabi ni Pablo, hinihintay na mahayag yung mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, Pastor, kaya tinapat siyang po kasi papunta yan sa pagkasira. Tama. Larawan ni Kristo, pinanganak si Kristo ng Paul. Pero hindi siya namatay si Kristo ng Paul. Pinanganak siya ng Paul. Pinanganak siya, ibig sabihin ng Paul, pinanganak siya dito para mamatay. Pero hindi siya dito namatay. Kung hindi si Kristo namatay dito, kailan? Spring. Spring. Okay. So, yan ating kanto. So, ngayon, saan mo ilalagay ang Yom Kippur? Brother Celso. Kung ito ay trumpets, saan ang Yom Kippur? Ano ka? Kung ito ay tribulation, Bubulungan daw ng Holy Ghost. Panirang bulong. Brother Jose, Sige, Pastor, gira atomin dyan. tama! Usangupin. Diba, Brother Church, yung sabi mo kanina, Gera? Tama, ang Yom Kippur ay bigmaan niya. Yes. Nagtanong, saan natin ilalagay ang Yom Kippur dito sa panahon ng tribulation? This is a trumpet. Saan nyo ilalagay ang Yom Kippur? O, atomin. Mr. Joe, dito malalaman ko na. Ikaw naman magsigyan mo na Saan, lang. Mr. Joe?
Dito? Nandyan. Saan dito? Sa pinakatulog na lili mo. Nandyan sa dulo. Sa tungoy. Masaan? Ay, wala ko sa'yo. Hindi ako magtulungan malayo. Bakit na? Yan o. Minsan nga yung muso pa ituro. O yun. Ako nga nagugulan. Saan? Saan dyan, Sister Jo? Magidon ang akin kasi. Si Jo muna. Bago mag-Armageddon. Bago mag-Armageddon? Magidon talaga. Sa Armageddon na. Kasi ano na yun eh. Atonement na yun. Kira na. Kira na eh. Ang Yom Kippur kasi holiday yan eh. Feast. Feast yan. Ang ano niyan is feast of asking for forgiveness and atonement. Yes. Yan ang I think sa Leviticus chapter 16 yung inanuhan ng Yom Kippur eh. Sa akin, bago yan, dapat before ng trumpet judgment ilagay yung Yom Kippur. Sa akin, before ng Bago ko mag-trumpet? trumpet judgment. Kasi dito may atonement eh. Kung yan ay apply sa atin, dapat bago mag-trumpet, dapat may apply mo na sa Yan sa gitna banda. before ng trumpet. Kasi ang trumpet, declared war yan eh. Ano yan eh? Announcement, preparation, warning. So, bago dyan yung trumpet, kasi ang trumpet, war yan eh. Tribulation. Yes. Sa trumpet, before ng trumpet, dapat may apply na yan. Kung sa atin, no? Ito ako sa trumpet. Before trumpet, ito ay isang chart na pangako. May parallelism. Sa Diyo, pwede yan. So, kung ito ay feast, ito ay spring. Sa dulo siya. Spring. Ngayon, Passover, unleavened, first fruits, Anong view yan, Pastor? Yung sa baba? first fruits. Anong view yan sa baba? View na... Hindi kayo sa ano? Kasi ito yung fall feast. Oh. Ito yung spring. Dalawa naman yun. Okay. Ngayon, Akala ko ating view. ito ang spring. Ito ang harvest. Harvest yan. Summer harvest. Ano ko yan? So ito mula dito hanggang dito 49 days. Ano yan? 7 sabat. Tama. Si ano yan? Giant at saka ano? Okay, so Kalimutan lang mo yan. ito na yun. Ito yung So, spring. mauna yung trumpet. Ito yung spring. Celebration ng Ang Hanukkah, nasa pagitan in between. ang Hanukkah, iba cold feast. Ang Hanukkah, December. Ano? Bago mag-fall, sa dulo. kasi ito, bago mag-spring, when the George falling. Rolling. Bago harvest. Pagkatapos ng fall, Hanukkah. Hanukkah. So, kataas ng yun yung Yom Kippur. Bago mag-trumpet. Yes. Atonement, tama sabi mo. At ito rin yung, tama rin sabi nila, war. Yan ang Armageddon. Oh, tapos tama si sister niyo. Sabi mo kanina, di ba? Inusok na si sister Musok pa lang yun. Ibig sabihin ng sa Yom Kippur, ito rin ang second coming ni Christ. Nasa dulo siya ng tribulation. Bago man, Ano yung 75 days? saan ngayon ng tabernacle? Millennium. Dito. Millennium. Kung
kung ang pagbaba ni Cristo ay Day of Atonement, alam ko na kung anong buwan siya darating. Alam ko na kung anong buwan siya darating. Anong buwan? October, September. September, October, November, panahon ng taglagas. History sa calendar nila. September, October, So, November. bakit may mga scholar na nag-predict? Parang may type yan ba nila ito? Anong buwan pinanganak si Cristo? Hindi ba September 29? Hindi pwede kasi fiesta tayo. Maring October yan. October. Ang iyakan dito. Ngayon, maiintindihan natin bakit may mga Kristiyano tayong kapatiran. Nagpipredict sila na magbigo, second coming. Kasi nakikita nila yung season. Sabi ba ni Pablo, the times and the season? Tamang September kasi kung buwan ng September, October, pinanganak si Cristo, ganun din pagbaba niya. May alam nyo to, may contradiction pala sa Bible, no, Brother George. Bakit? Kasi sabi, maging siya, hindi niya alam kung kailan siya. Italo natin siya. Siya walang alam, tayo meron. Yung eksakto hindi natin mapipredict. Pero ang sabi ni Pablo, Ito, kung basahan natin ay yung panahon, yung taon, yung panahon, yung season, bakit malayo ng kanyang panahon eh. kaya nga, ito, ano to yung nasa taas ng Portis, blood moon. Sa taas ng spring, meron din bang blood moon? Meron. Wala. Tanungin ko kayo, nang si Kristo pinako, dumilim hindi? Dumilim. Naniwala ba kayo na nung nagkaroon ng kadiliman, naging dugo yung langit? Yes. At alam nito, Brother George, tuwing sasapit ang spring, tuwing sasapit ang fall, lumilitaw itong buwan na ito. Check nyo. So, rin sabihin kung bakit merong buwan ng lunar eclipse. Tuwing spring and fall. Kasi marker ng Diyos yan. Ang ibig sabihin, pinapakita ng Diyos na itong dalawang palatandaan ng blood moon during the month of Abib, Nisan Abib, or tinatawag na Elul Tishrei, ibig sabihin, marker ng Diyos na pahalagahan ang ibig sabihin ng mga nakapaloob sa fall at saka spring. Marker yan. Kaya mayroong tanda yan. Diba sa time na ito, itong spring, dito namatay si Kristo, di ba? Nung namatay si Kristo sa krus, nagdilim ang langit. Saktong Passover yun. Tama? So, mauulit-ulit yung buwan, paglipas ng, tignan nyo, i-check nyo, pag lumitaw yung eclipse, bibilang ulit ng 6 na buwan. Tama ba, George? Yes. Sa pang-7, lalabas ulit. I-check nyo. Ang pang-7 buwan nila, Tishrei yun. That is month of September. September to October. Pagita. So, yan ang Tishrei. From September and October, yan ang 7th month. Lilitaw dyan ang buwan. Hindi ba may prophecy si Joel? Oo. Kahit yan ay inulit ni Pedro, pinangaral ni Pedro. Ibig sabihin, kaya may mga scholar na nagkukompute sila kasi nakikita nila, nasisilip nila. Pero ang sabi ni Cristo, the time, yung exact time, kung kailan yung gagawin ng Ama, hindi yun kayang hulaan. 7 thunders yun. Okay, so, ito, yung blood mo na yan, nagaganap talaga yan. At yung final, ang blood moon, ibig sabihin yan, saradong batas. wala na. Walang batas. Pag natupad na yung pinaka-fulfillment talaga ng blood moon na yan, magdidilim talaga yung langit.
Totally. At bukod sa magdidilim siya, magpupula siya ng parang dugo. Dito yun magaganap. So sa Yom Kippur, sa Atonement, dito magaganap yung tinatawag na wrath of God. Pare mahulaan natin ang rapture ay buwan ng history. Pero mararamdaman kaya ng bride yun? Siyempre, pag bride ko, mararamdaman mo ba yun? Pwede magtanong. Sige, pwede. So, mga estimate, mga anong buwan ipinanganak yung Kristo? Sige. Nasa month nga siya ng fall feast, ng fall. September, Taglagas. September. Iba according dun sa ipinanganak siya para mamatay. Tama. Yes. So, Kaya nga, autumn for Kung dadaan natin siya doon sa yung sa 70s, doon sa Passover siya namatay din pagdating. Tama, doon siya namatay. Dito siya namatay sa spring. Month of Nisan. Yes, dito siya namatay. Sa Jewish calendar. Okay. Pag lumapat naman sa Julian calendar, sa kalendaryo natin, siya ay nasa month of March and April. Yes. Ito ang day 1 ni Christ. Sa kalendaryo natin. Ito ang day 1. So ang day 1 niya, nasa month of April. September to October. Yan pinanganak si Kristo. Magitan. Tignan niyo to. Nang siya ay at the age of 30, birthday niya. Nung araw na yun, siya ay binautismuhan ni John the Baptist. Nung araw na yan. Nung 30th. Di ba sa balikan ko ulit, anong month siya ipinanganak? Month of September to October. Month of September to October. Yes. Yan ang kapanganakan niya. Yung month of September to October, sa month natin. Oo, sa month natin. Yes. Sa Sa kanila, Hebrew, Israel. 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 Yung kapanganakan niya, Yes. yung kamatayan niya, Ang kamatayan niya, bibilang ng 6 na buwan. 6 months. Okay? Bibilang ng 6 months, tatama ng spring. At tasakto ng Passover. Pastor, 7. nung binotis mo sa kalendar nila, Pastor. Pastor, tama, no? Sa kalendaryo. Sa kalendaryo ng Hudyo. Hudyo, Okay, hindi ako naman. yan ay Abib Nisan. Spring ano yung sinabi, Pastor? Doon mamamatay si Kristo sa Passover. Nung binotis mo siya, Birthday. mapasok sa September po ngayon. Yes. Tama. Pero, sinasabi bang binotis mo niya sa edad na 30 years old, pwede ba natin sabihin na yun yung birthday niya? Pwede, kasi meron siya, ayun, taon ka na, 36. Pero malayo pa yung buwan ng birthday mo. Pwede gano'n eh. Hindi ka pwede mong sabi kung hindi yun ang edad mo. Kung halimbawa, pag 36 sa age, anong buwan na yun? 36 and a half, 35 and a half ako, anong nabuwak pa ba? Hindi mo ma-eksakto. Sa linya yung tanong ko. Hindi mo ma-eksakto. Pero kay Kristo kasi sinabi ng Biblia, nang siya'y binautismuhan ni Juan sa edad na More or less yan. 30 years old. Hanapin natin yung, nakalimutan ko yung verse eh. John chapter, Chapter 3. chapter 3 yun. No? Andun yun, account nun. Hanapin nyo sa John chapter 3 or Matthew chapter 3. Yung binanggit na si Kristo ay babautismuhan at the age of 30. Bakit binanggit yung salitang 30 years old? Ibig sabihin, nung babautismuhan siya, birthday niya. Nung Yan, Pastor, parang susubtong tanong ko, yung ang kamatayan ni Kristo at ang kanyang pagkabuhay ay sa panahon ng spring, tagsibol. ang kamatayan. Yun nga rin yung gusto ko dinawin kanina eh. Pinanganak para Kasi di ba mamatay. lumalabas, pinanganak siya, Ah. same month, Paul. month na yun, and then nung namatay siya, same month Hindi, din. hindi ganun. Ganon din. Pinanganak siya. Pinanganak siya, tatakbo ng 6 months. Meron tayo naging teaching na gano'n dito, pinag-share ng gano'n eh. Hindi. Ipinanganak siya ng month of this May month. may Then nung sinabi namatay si siya, Francis, same month. sinabi mo nga ba, Pastor Lito? May sinasabi siya eh. May sinasabi rin si Brother Francis ng ganyan eh. Ah. Namatay Kaya medyo nalilito. Kung saan namatay si Kristo, hindi siya nabuhay. Tama. Mali. Ha? Paano? Linawin mo nga.
Kung saan siya namatay, doon siya nabuhay. Kung saan siya namatay, season yun. Anong season? O sige nga, linawin. Spring yun. O spring. Dito, namatay si Kristo, kasi ganito, Nagsibol. nung siya ay pinanganak, month of September, Madilito. nung siya ay binautismohan ni John sa tubig, at siya ay nakareceive ng Holy Ghost, Tatama niya, DBR. nung siya ay nakareceive ng Holy Ghost, Yun ang month of September, dahil birthday niya. Pero, Birthday sa physical ang tanong, dito ba sa panahon ng September to October, na kung saan ay birthday niya, dito rin ba siya namatay? Hindi. No. Hindi. So, parang kang bad yours. So, kung hindi siya dito namatay, ibig sabihin, bro, hindi ba si Kristo may preparation pa na 40 days 40 days. fasting? 6 months pa kailangan nila dyan. Nag 40 days pa si Kristo ng fasting yan. Kaya, ito, tabernacle yan. Paliwanag ng tabernacle yan. So, si Kristo na yung tabernacle. So, Doon niya sarili. 40 days nag-fasting siya for After ng kanyang baptism. after ng kanyang baptism, preparation niya ng kanyang ministry. Tama, ministry. Tama, di ba? Tama. So, nung siya ay nag-ministry, tumakbo ng panahon sa kanyang ministeryo, bumilang pa ng 3.5 at tumama sa ikatlong kalahating taon, tumama na Ano yung kasalukuyang pista nung time na pinatay siya? Passover. Unleavened bread yun. Same night. Passover si Kristo nung Kaya tama na ang ministry niya, Sabi same night. tingnan nyo, si Kristo namatay, Nisan. Tapos talaga yung... Sa kalendar natin, sa Baliktad yan ang isang Nisan. Hindi si Kristo namatay ng fall, under ng fall. Under siya ng spring. So bakit may winter? Nasulat ko, bakit may winter, may winter? Dito ba fall? May winter. May winter dito, di ba? Okay? So anong ibig sabihin pagdating ng fall? Aglagas. Pag nakita niyo, pag pumasok na ang 7 month, Europe niyan sa Israel, pag pumasok na ang Israel na 7 month, makikita mo yung mga dahon na lalaglag. Nalalagas. Pag sinabing test rate, taglagas na yan. Aglagas yan. Taglagas yan. October, November. Oo. September, October. Taglagas Sa yan. kalendaryo nila. Sa kalendaryo nila. Tama. Taglagas. Sundan nyo to ah. Kaya ang ebidensya natin, talagang si Kristo. Talaga ako. Spring. Hirap yan yung kalendaryo nila sa kalendaryo natin. Okay, malilito ka kapag kayo sa Israel. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa ating Gregorian tayo. Pasok sa akin yan. Great. Okay, ito ah. Ano kalendaryo nila yan? Pansinin nyo to. Yung Taglagas, Bande Rose. Mamay mo bang... Month of September. Taglagas yan, Bande Rose, ba? Yes. Tingnan mo, sa panahon ng post, ang Taglagas. Sa fall. Pag nagtaglagas at nagkaroon na ng winter, Brother Jose, ano nangyayari? Brother CJ, ano nangyayari? Pag nag-winter, nag-yelo na. Mawawala na yung mga dahon. Yes. Kalbo na yung puno. Lagas na. Wala na siya. Ibig sabihin, yung mga dahon, natutulog sila. Yung mga lalabas, tulog sa panahon ng winter. Padalito, Tulog yan. sabi ni Brother Branham, pagdating ng winter, yung dagta, yung buhay, bumaba sa Tama ba? Tama. Kaya may talata nasabi ni Brother Branham na itago mo ako sa iyong puot. May talata yun eh. Saan mo? Sabi ni David na yung dagta doon nagtatago sa ilalim ng ugat sa lupa. Kaya tama yung Panahon ng winter. Burial in resurrection. Correct. Kaya nga, pagdating ng spring, Image pa ba? pagdating ng spring, Brother Jose, anong ibig sabihin pagdating ng spring? Lalabas siya. So, unti-unting nawawala na yung winter, unti-unting nawawala na yung yelo. Ano makikita niyo sa puno? Unti-unting lumalabas yung Bulaklak. spring na! Ang lumalabas ng Nagsibol bulaklak. na. Bulaklak. Nagsibol. Ngayon, tapos lalabas na. Bulaklak, anong kasama? Bunga. Bunga. Harvest na. Ito na yun sa panahon dito ng harvest.
So mauna ang spring Bago mag-harvest. bago mag-harvest. May connection din sa... So yan. Lahat yan kaya nga, lahat ng mga... So yan na yan. Nalito lang ito sa calendar natin. Spring. Kaya nga eh. Ito fall, taglagas. Spring, taxibol. Kaya mahalaga yung blood moon eh. Taglagas, taxibol. Binabantayan natin yan. Sila niya basta? Okay. So pagtapos ng Passover, pagtapos niya ng season na ng spring, lumilitaw na yung mga dahon. Balik-balik. Lalabas na yung kapitbahay, lalabas na yung mga bunga. Pag lumabas na yung mga bunga, harvest na yun. Summer na. Siyempre, amin pa yun. Nalagyan sila ng mga amin para maging ano sila, maging tamang buhanin. Oo nga. Basta may mga bunga na sila. So season yan ng harvest. Kunin kapag ano pa yung gold. So habang yung season ng harvest, no? Ang season ng harvest, 7 Sabbaths. Galing ng first fruits. Meron tinatawag ng 7 Sabbaths yan. So ang dulo nito ng ang dulo ng spring, brother Jose, ang dulo ng spring ay Pentecost. Pentecost. 58 ang dulo nun. So after nung 58 siya, bibilang na naman ulit ng ano? Ilang months? Brother George? 3. Para sa summer harvest. dito na sa summer harvest. Pagkatapos na summer, pagkatapos ng harvest, ng summer harvest na. Ano yung mangyayari sa harvest? First fruit. Susunod doon. Kasi ito badal ito para magkaiba tayo. Anong buwan ang Pentecost sa iyo dyan? 15. Anong buwan yun? Anong buwan sa atin at anong buwan sa Hudyo? Diba? May buwan yun. Tama. Okay. Di ko makita kasi. Ano? Sa Ito, 58. Okay, ibig sabihin yan, Harvest to, harvest. ang Pentecost, bago harvest. Maniwala ka. Sorry. Medyo, 7 Sabbath pala, 7 Sabbath. Tama ako sa 7 Sabbath. Mali ko. May tinatawag na 7 Sabbaths at yung ika-58, yun ang dulo ng first fruits. Ang sunod ng Pentecost, harvest. Summer harvest. Tama, Brother George? Summer. Yan ang sequence. Ang first fruits, dito yun. Pagka lumitaw na yung first fruits, papasok na yung 7 Sabbath. After ng summer harvest, Bibilang ng araw pagkatapos ng first fruit. Bibilang ng 49 up to 50 days. Pentecost. After ng Pentecost, saka magaganap yung harvest. Sunod yan, trumpet. So, itong harvest na ito, ilang buwan yan? Pagkatapos ng harvest, ang kasunod na ay 7 month na. Balik sa 7 month. Lagdag ko to hindi ba sabi ko kanina ang fall feast, ang simula 7 month, tama? At sabi ko kanina, sinagot ni Sister Jo, Rosh Hashanah, New Year. New Year on the 7th month. Alam niyo ba meron ding New Year sa simula ng spring? Dalawa ang New Year nila. Check nyo. Tama ba? Naging ba? O, sinabi ni Bernard, di ba? Merong tinatawag na New Year. New Year din sa before spring. On that Passover, yung unang buwan ng Abib Nisan, yung Abib Nisan, ibig sabihin, Brother Jose, New Year din yan. Na tinatawag na, hindi ko nagkamali, religious calendar yan, ano?
Ang Rosh Hashanah dito, sa 7. Pero spring, New Year din yan. Katapat din ng New Year. Dalawa ang New Year eh. New Year ng Nisan, on that first month, New Year din yan. Sa Jewish to on that 7th month, meron din. May mga ibig pang sabihin yan. So, medyo komplikado na yan. Ngayong September, Rosh Hashanah ng Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. New Year Festival. 2 days yun. 2 days, tama, 2 days. 2 days celebration. Tama. That is month of September 2. 2 to 4. 2, 3, and 4. Tama ba? Check mo. Tama ko? Oo. Try nyo ko. Sa September or Tama. On that September 2024, sa 2024, ang Rosh Hashanah nila ay September 2 up to 4. Tama? 2 to 4. Nag-iiba yan pag sa ibang lumilipat yan ng ibang araw. Sa 25, di ba rin? Sa 26, di ba rin? Ibang taon. Tama? Di ba kaparehan, di ba? Tama? Sabi sa'yo eh. Okay. So, ayan. So dito ang Yom Kippur. Ang Yom Kippur, Day of Atonement, ay second coming, pagbaba ni Kristo. Ang tabernacle ay millennium na. Millennium na ang tabernacle. Meron ang tanong? Walang tanong, ako kung tatanong sa inyo. Pastor, doon sa Day of Atonement, ano ang kasabayan po doon po yung Yom Kippur? Yom Kippur. Sa Day of Atonement. Actually, Yom Kippur yan. Sa tabernacles po, ano po ang meron po? Millennium na. Yung temple. Ano po yung Sukkot booths? Ang Sukkot, yung Tabernacle. tabernacle yun. Tabernacle. Feast of Tabernacle ang Sukkot. Sa trumpet, yung Yom Teruah, ano po yung Teruah, ano po yung Teruah? Yung trumpet po yun. Sa Hebrew... Shema, blowing ng Shema. Okay. Teruah. Ayun yung katapat niya sa salitang Hebrew. Teruah. Mana? Chronicles na. Hindi ka sa tayo? Wala na kayong tanong? Wala nang gusto yung tanong? Baka may gusto kayong tanong. Medyo nakachat pa ka sa medyo Ibang Meron doubt ako parang meron. Holy Ghost ka ng gulong. Hindi, lagi nilang tinatapik. Ano ka? Inaantok pa yun, ha? Oo, nguso pa rin to. Kung pinakinggan po yung audio ni Brother Epa, Diba pag siniswerte? Kaya, di ba lima, ay, di ba sa nakikita nga? Oo, na. meron kayo gusto itanong? Ayun na. Tungkol sa fall, tungkol sa spring. Pastor, tanong ko lang dito sa Sabbath. Second Sabbath. Yung kalendaryo ba ng Budyon? Isang buwan na, 30 days na. Oh. 30 days na, parang ayun. Prophetic sila eh. 360 days in a year. Prophetic calendar nila. 360 lang. Hindi tulad ng Gregorian calendar. Ang ginagamit kasi natin Gregorian. Pero yung iba gumagamit ay Julian. No? Ang alam ko gumagamit ng Julian sa Roman Catholic. Ito yung mga Orthodox. Chronicles muna natin sila, Pastor. Kasi 6:30 na. Okay, sige. Sino na yung... Chronicles, ano? Lipat na tayo sa Chronicles. Alright na, bago ka umuwi, mag-share ka muna.